I am EJ of Iteridge Forge, so I have here my products. So I'm a blacksmith from Taneriga. Yeah. Most of my products are Viking inspired. So mapapansin nyo they have the metal handles and yeah, they're mostly metals. And I like making leather sheath. Ayan. So gano'n din siya. Blacksmith knife. It's a chrome nib yung tawag dito. And it is known to be used by the Vikings. Pang utility knife nila. So one of the most notable one I have here is Damascus one. So ito yung paborito ko kasi Damascus siya. Very rare kasi ang Damascus maker dito sa Pilipinas. And this particular metal na Damascus is from Balete Blades. So this one is not for sale really, but it's kind of a showpiece kasi yun nga, regalo sa akin ni Balete Blades yung bakal. Pinanday ko siya para for my personal use naman, para may sarili din akong knife. So ayan, makikita yung pattern, yun siya. Yung pattern is gawa to ni Balete Blades. But I forged the metal into this knife. So, ako yung nagpanday ng bakal. Yung pinalabasan niya. Ito yung sheath niya. Ano siya, goat leather itong nasa ibabaw. Then, yung kanyang garnish is from Komodo Dragon. Itong parang scales na yan. Tapos, itong likod niya is ray skin. So, ano siya, rough. Para siyang magaspang siya, parang liha. Ganun. So, yan. Yan. Ito yung ko, parang trademark. Trademark style ko talaga yung ganito. Leather and metal handles ng knife. That's one of my favorite. Then I have here some kitchen knives, Japanese style kitchen knives. So this one is a Nakiri. Yan. Very thin. This is very thin talaga. Yung grind niya is flat. And this is used for chopping vegetables, and it's very fast knife, very smooth. Razor sharp siya. Yung balance niya is over here. Yan. Then meron din tayo isa pang Japanese knife. This is a Deba. This is heavier, thicker. You can use it on chicken bone. You can use it on fish, yan. So mas makapal siya compared to the Nakiri, which is this is paborito to ng mga chef pag talaga, pag mga gulay ganyan. So this one is heavier. I tried this sa sa bulalo, pero hindi siya pang bulalo So the edge survived naman. Ayan, buhay pa siya. Ayun. Masaya yan. I have here some scalpel knives din. Ayan. Cute lang. Mga pang-unboxing, di ba? Pang-unboxing. Di ba? Ganyan siya hawakan. Okay. Nakashoot yung kamay. Very comfortable. Okay. Yung isa nito, tulis. So, ito naman, ganun. Nabenta na kasi yung tulis. So, thank you. And I have my logo there. AE. Iteridge kasi, di ba? AE. So, yung, fun fact. Yung AE kasi, yung A is my name. E is yung sa name ng wife ko. So, walang Iteridge knives kung wala yung asawa ko kasi meron kami tindahan. Pag walang bantay yung tindahan, hindi ako makapagpanday. So, yun. May bago akong product ngayon. This is itak. An itak. So, hindi pa siya tapos, pero ayan, may rough na siya, may rough looks na. So, this is a traditional blade. Yung shape niya is binakoko ang tawag sa mga Tagalog, mga Katagalogan. So, para siyang, yung binakoko kasi is sea bream. Isda yun. And yung shape na to is roughly based on that fish. So, paborito to ng mga taga, Rizal province. Yung ganyan shape. So, hindi pa siya tapos, pero, ito na yung shape niya. Very light, makapal dito, papanipes to balance the blade. There are holes here to balance the blade also. Kasi, sa blades, what we want is to get the weight over here. Para hindi siya sobrang bigat. You want the weight, but you don't want it too heavy. You don't want it to be forward heavy. Ayan. Then, what else? I have camping knives. So, yung mga ganito. Very tactical looking. Naka-kydex sheath siya. Yung handle niya is made of micarta.
Kasi yung shape niya, parang ano siya, clip point. This can be used for skinning animals. Itong part kasi na to is very crucial for skinning kasi medyo nakaganon siya. So when you skin animals, ginaganyan siya. So yan. So meron pa siyang black na plastic liner. The pins are copper. Ayan. Then paborito ko yung kulay ng Kytex niya kasi parang military green. So yan, ganda. Meron na siyang kasamang clip. What else? I also forge, aside from knives, I also forge other objects like cross. So, may mga cross din tayo. Hindi ko dala-dala yung flipper eh. Meron akong barbecue flipper. So, yan. Cute. Meron ka nito, di ba? Yeah. Yan. Lagi mo ba dala? Hindi, nandun siya sa pampatanggal ng bad spirits. Yes. Ayun. Kasi ito, paborito daw niya. Yeah, para siyang I don't know, axe na hindi. Oo. This is actually a Serbian chef knife. So, ang ginawa ko lang siyang modern looking. Kasi yung Serbian chef knife is malapad dito eh. So, ginawan ko siya ng shape na papaganon, saka papaganon. So, parang may sungay siyang ganun. Yung parang yung sungay niya is, nagko-complement dito sa dark handle. Tapos meron kang blue dito na color. So, parang ang evil ng look niya. Yeah. So, gusto ko rin siya, pero hindi ko siya afford. Wow! Oh. Ang cute eh. Ano ba? Ito ba nadala ko to dati? Yeah. Paborito ko rin to kasi siya, folder. So dahil nga mahilig ako sa blacksmith knife, yung chrome nib, naisipan ko gumawa ng folding version. Cute niya, pambulsa ganyan. So ito kasi parang safety feature niya para pag ginagamit mo siya, 'di ba nandito yung force, itutulak niya pa ganun. So yung stopper niya is ito para hindi iikot yung knife pabaliktad. So may stopper siya. Medyo mo siya hawakan. Very comfortable hawakan. Ayan. Ang ganda nung bend, yung pagkakapilipit ng bakal ng handle. Cute lang. Ayan. So, shot. Ito naman, kung familiar yung mga matatanda nating viewers, ito yung tinatawag nilang dulos, yung ginagamit nila sa farm. Ang ginagamit, meron kang ililipat na halaman. Gusto mong ilipat, di ba? Kailangan mong putulin yung mga ugat nun eh. Ito yung pinangsusundot nila doon. Dulos ang tawag. So, ang pinagkaiba lang nitong dulos na to, pang maharlika. Kasi yung bakal na ginamit ko dito, sandmite. Meaning, nag-sandwich ako ng high carbon steel sa dalawang stainless. So, 3 bakal siya. Ang gitna ay high carbon steel. Yung 2 gilid ay stainless. Hindi ko lang ako makikita sa camera, pero itong part na to, yung ibabaw, stainless yan. Tapos yung edge niya is high carbon steel. So, makikita mo visible yung line. May visible line na makikita mo yung magkakaibang bakal. Kasi ito yung yung prototype ng folding knife. Ito kasi trip ko lang to noon nung ginawa ko siya. So ang laki-laki niya, hindi siya pocket friendly, sobrang laki ang bigat niya. Tapos yun, nung nakuha ko na yung concept kung paano ko siya bubuuin, tsaka ko lang siya nagawang ganitong kaliit. Ayun. So di ba ang laki ng difference. Ito talaga pocket friendly compared to my prototype. Kasi itong prototype pa nakakasugat. Kaya nilagyan ko siya ng leather dito. Ayun. Ayun. Ang kulit lang kasi kailangan din talaga mag-prototype bago ka makagawa ng isang product. Thank you guys. Thank you. Please follow my page, Itiridge Forge. Lagyan na lang natin kung saan. Dito. Yeah, thank you.